were there. Verse 11, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciple, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Manalangin po tayo. Hallelujah. We praise you, God. Lord, we honor you, Holy Spirit. We welcome you in this place. Kanina ka pa po kumikilos, kanina ka pa gumagalaw sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin ko po na sa mga oras na ito, in this last service that we have, oh God, Lord, open our hearts to receive your word. Lord, right now, i-wash away mo po ang callous heart, oh God. Ang spirito na hindi nagmumula sa iyo, nire-rebuke namin in the mighty name of Jesus. And Lord, we pray and we declare, Panginoon, magiging receptive po ang bawat puso namin sa salita mo ngayong gabing ito. Illuminate your word to us, O God, so we can understand it clearly and beautifully, O God. Your word is good, your word is powerful, Panginoon, and we believe in you, we trust in you, God. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus, and everybody will say, Amen and Amen. Makakaupo po tayong lahat. Amen. Sa pag-upo mo, i-make sure mo na meron kang katabi. Ayan. Lahat po ba may katabi na? Please, everyone, kung meron pang walang katabi, please make sure na matabihan po natin sila. Okay? Kasi no one is alone here. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Andito ako para sa'yo. Okay? So, all right. Okay, so ang pag-uusapan po natin is came from John chapter 6 verses 1 to 14. Yung John po, itong John, I know and I believe that you are familiar with this story. Sino po dito ang nakarinig na nitong story na to? Yung storya ng feeding of the 5,000. Okay, narinig niyo na po ito, tama? Alam niyo po ba na ang feeding of the 5,000 ay matatagpuan sa John chapter 6 verses 1 to 14. At alam nyo rin po ba na itong story ng feeding of 5,000, matatagpuan nyo rin po siya sa Matthew, sa Mark, at sa Luke, bukod po sa John chapter 6 verses 1 to 14. So meaning to say, ang storya po ng feeding of 5,000 ay naka-write or naka-indicate or nakasulat sa tatlong gospel or sa tinatawag na, sa apat na gospel book or sa gospel book na tinatawag nating synoptic gospel. So kung babasahin mo po lahat ng account na ito ng feeding of the 5,000 from John, Matthew, Mark, and Luke, makakakita ka ng different angles. At kapag inaral mo siya, wow, ang sarap niyang basahin. And alam mo po ba na bukod po sa resurrection ni Jesus, we know the resurrection of Jesus, nung namatay si Jesus, and then nag-resurrect siya. Yun lang po ang naitala, yung story, yung account lang po na yun, ang naitala sa 4 gospel na yun, sa synoptic gospel na yun, na present, okay, sa 4 na gospel na yun. Okay, and bukod doon, ito lang. Are you here? Ito lang. Itong feeding of the 5,000 lang ang present sa 4 na gospel na yun, the book of gospel na yun. So meaning to say, this feeding of 5,000 has something to be highlighted. Na, teka lang, hindi to basta lang basta ganito. Okay? May gustong i-highlight ang tao dito, may gustong i-highlight ang bawat author na naglagay ng story nito sa Matthew, Mark, Luke, and John. There is something, there is gem inside of this story. Are you here? Kaya naman po, pag-uusapan natin siya ngayong gabing ito. Okay? Ganun po siya kahalaga. Okay? Ganun po siya kahalaga. And I strongly believe that this account, John chapter 6, verses 1 to 14, ang genre po nito ay narrative. Okay? Ibig sabihin, kapag narrative, ano ibig sabihin? Totoong nangyari.
Are you here? Recorded in the history. So meaning to say, this is a fact. Okay? This is a story. Okay? Talagang nangyari. So this feeding of 5,000, maraming nagsasabi na paano nangyari yun, paano nangyari yun, paano nangyari yun. Pero you know what? I wanna tell you, this is a true story na naganap nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo. So now, para mas maintindihan pa po natin, ikwento ko po sa inyo ng mabilisan into Tagalog, i-shorten natin itong story of feeding of 5,000. Okay? So ganito po yon. Galing po sila sa kabilang side ng Galilea, nag-mission po sila doon. So pag nagmi-mission po ang isang pag nagmi-mission po sila, ang usual na ginagawa nila is nagpapagaling ng may sakit. Nagpipray po sila ng may sakit. Another thing, nagka-cast out ng demonyo. Okay? Another thing, bumubuhay ng patay. Okay? So Jesus and the 12 disciples ay nagmi-mission mula sa kabilang parte ng Galilea, and probably, okay, sa dami ng tao on that time, at syempre, nakakapagod yung ginagawa nila. Okay? Napagod na rin siguro sila sa dami ng tao. Sabi ni Jesus sa mga disciples niya, tara, puslit tayo. Puslit no? Hindi puslit. Tara, let's go to other side. Okay, siguro para kahit man lang makaupo-upo ng kahit papano, okay, makapag-rest-rest ng kahit papano. So from this side, they ride a boat and then went to another side. Okay, sumakay po sila ng bangka at pumunta po sila sa kabilang ibayo or kabilang bahagi ng Galilee. Okay, and okay, doon po sana sila dapat magpapahinga. Why? Kasi ang dami ng tao and syempre medyo pagod na po sila. Okay? Without knowing, akala nila, sige, let's go out muna kasi ang daming tao dito eh. Lipat tayo dun sa kabila. Medyo pagod na rin ako, parang ganon. Pagod na ako, let's go rest first, parang ganon. Pero pagdating po nila sa kabilang side, you know what happened? Pagkaalis pa lang nila dito, yung mga tao, nakita silang paalis, sumunod na rin by walk into another side. And nagulat sila pagbaba nila ng bangka, pagdating nila into the other side, nagulat po sila, there's a lot of people was there already waiting for them. So, puslit ako dito, daming tao, pagod na ako, dito, dami pa rin tao. Kaya when Jesus saw the crowd, na napakaraming tao, hindi niya lang basta nakita lang, no, ay, ang daming tao, pero may nakikita pa siya na paparating na crowd. Okay, nung nakita niya po yung crowd, sabi niya kay Philip, saan tayo makakabili ng tinapay na ipapakain natin sa kanila since maggagabi na rin naman? Kumain na kaya tong napakaraming tao na to? Okay? Yun po yung nabulalas nila. Sagot ni Philip kay Jesus, kailangan natin ng kalahating taong sahod para mapakain natin lahat ang mga taong ito, Jesus. Yun po ang sagot ni Philip kay Jesus. And to be exact po, they will be needing 200 denarii, okay? 200 denarii or equivalent of half a year's salary. Okay? So yun po yung kailangan nila on that moment. Pero, yun ang sagot ni Philip kay Jesus. Pero si Andrew, isa pang disciple, lumapit kay Jesus at sinabing, Jesus, may bata dito. May dalang tinapay, 5 tinapay, at may dalawang isda. Then, that food, feed them all. Ganon po kabilis yung story. Tapos na po ako. Amen. Ay, parang ayaw nyo sige, at 11 o'clock po tayo matatapos. Hindi, joke lang. Okay, kaya naman po, join me in our message tonight entitled, pakibasa nga po. Ano daw? Ulitin po natin, sabaw-sabaw. Okay, 1, 2, 3, go! So join me in our title tonight, Huwag mong tuldukan ang koma pa lang kay Lord. Naku kasi yung mga una kasi yung dalawa, wala na po akong choice eh. Yung dalawa kasi, yung una nag-ellipsis, yung pangalawa nag-dash, nag-settle na lang po ako sa koma at saka tuldok.
Okay, so ito po ang pag-uusapan natin. Huwag nating tuldukan or huwag mong tuldukan ang comma pa lang kay Lord. Let me just define to you first what is comma. Pag gumagamit po tayo ng comma, it is a punctuation mark na nag-i-indicate ng pause between part of a sentence. Gumagamit tayo ng comma. Example, may sinabi kang sentence, comma, break, pause ng konti. And then meron pang kasunod. That's the use of comma. Kapag tuldok naman, okay, ang tuldok po is a punctuation mark or period is a punctuation mark signaling the end of a sentence. Pag tinuldokan na ang sentence, ibig sabihin, finish na. Kaya naman ngayong gabi, huwag mong tuldukan ang comma pa lang kay Lord. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo? Sabihin mo sa katabi mo, check mo nga kung buhay pa ba yan? Baka hindi na gumagalaw yan ha. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Okay? Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Okay? May mga sitwasyon po tayo sa buhay natin na akala natin tapos na. Okay? Pero I wanna tell you, simula pa lang pala si Lord. Simula pa lang pala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya habang may buhay, mali. Habang may buhay, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen, amen, amen. Habang may buhay, very good, natuto kayo. Joke lang. Habang may buhay po, hindi pa tapos si Lord sa atin. Okay? Kaya naman po, pag-usapan natin, tatlong bagay para maintindihan natin na comma pa lang pala si Lord at hindi pa tuldok ang Diyos sa buhay natin. Number one, there is a situation and we miss to calculate it. Okay? Unang bagay, there is a situation and we miss to calculate it. May mga sitwasyon o pagkakataon sa buhay po natin na madalas hindi natin inaasahan. Tama po ba? May mga pagkakataon po sa buhay natin na madalas na nangyayari, okay? Hindi natin napaghahandaan. Kaya naman, dahil hindi mo inasahan, hindi mo napaghandaan, we miss to calculate things. And dahil dito, you know what? Nasasayang, nawawala ang opportunity, napapabayaan ang sitwasyon at hindi nabibigyan ng sapat na atensyon at na dapat nabibigyan natin. Kaya naman sabi po sa verse 5, when Jesus looked up and saw a crowd, a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Verse 6, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Verse 7, Philip answered him, "It would take more than half a year wages to buy enough bread for each one to have a bite." So, nung nakita po ni Jesus na nakasunod pa rin sa kanila yung napakaraming tao nung moment na yon, ang tanong niya kay Philip, nung nakita ni Jesus yung crowd, grabe, ang tanong niya kaagad kay Philip, hinahanap niya si Philip, tanong niya agad kay Philip, saan tayo makakabili ng tinapay para kumain yung mga yan? Makakain ang mga taong yan. Okay? Saan tayo makakabili ng tinapay? Nung time po na yun, paggabi na rin kasi. Okay? And nag-worry talaga si Jesus, hindi siya nag-worry, nag-ano talaga siya na paano sila kakain. Gusto niyang pakainin ng mga taong yan. And sagot ni Philip, kailangan ho natin ng ng 6 na buwan na sahod para makabili ho tayo ng sapat na tinapay para man lang makakain ng bawat isa na nandyan. So, ulitin ko po 6 months. 6 months na salary. Alam niyo po ba na ang kalahating taong sahod ay nagkakahalaga ng 200 denari? 200. Okay? And kung i-compute po natin sa panahon natin ngayon, kinompute ko po ito. Okay? Kung i-compute po natin sa panahon natin ngayon, ang 200 denari po, sino po dito nakahawak na ng perang dinar? Wala pa? Middle East ito. Okay? Dinar. Ang 200 denari is equivalent to 38,036.93. Okay? Or 38,200 pesos. Depende sa taas at pagbaba ng forex exchange. So, kung iisipin po natin that 38,000 now,
Now, in our period this time, yung 38,000 na yun, ang tawag dito? Kayang kitain ng isang araw. Kalahating araw? Wow, big time. Blood control. Ay, joke. Erase. Okay? Kalahating araw, isang araw. Ano pa? Pwedeng isang linggo, pwedeng isang buwang sahod mo lang to. Pero under times, 6 months to na sahod, salary. Okay? And sa panahon natin ngayon, kung titignan natin yung 38,000, nako sabi ng mga mukha nyo, sisiw. Pero nung panahon po nila, ang 38,000 ay is a big thing. Imagine niyo yung piso nung panahon ng lola nyo, ito 1,000 years ago. Imagine niyo how big is 200 denarii in that time. Okay? That is the equivalent po of 200 denarii. So, now, yung sagot po ni Philip, ganun ka-precise. Okay? Ganun po ka-precise sumagot si Philip kay Jesus. Na nung tinanong siya ni Jesus, Philip, saan tayo bibili ng tinapay? Ang sagot niya, we need a 6-month salary para makabili ng tinapay. Ganon ka-precise. Imaginein mo na-compute niya kaagad ang kailangan nila na 200 denarii or half a year salary para mapakain ang crowd on that moment. And that was amazing. That was amazing. And it was an accurate computation. So, kung titignan po natin this man, Philip, itong si Philip, is a man of accuracy. Alam niyo po ba na nakaranas din po ako ng ganito nung nagtatanong pa lang po ako, tinanong ko presyo 380 per kilo. Magkano po ang 3 kilo? Sinagot niya kaagad ako. Ang bilis, matik. Saan ko nararanasan to pag pumupunta ako ng palengke? Okay? Minsan naman kapag nakakasalamuha ako si Nanay Marlene. Sino ba yun? Yun. Yung 3 kilo, computed niya na kaagad. Ito po, Pastora. Ganon kabilis yung computation. Kumbaga, grabe, ang accurate ng computation ni Philip. And then, ang galing ng mind when it comes to computations. Nakuha niyo po ba ako? So this man, itong si Philip, he is a man of accuracy. And to say it, si Philip po ay taga Bethsaida, katulad ni Peter at saka ni Andrew. Doon po sila nakatira. Yung kinalalagyan po nila nung time na tong feeding 5,000, ang katabing lugar niya po ay sa Bethsaida. Probably kaya siya yung tinanong ni Jesus kasi siya yung mas known doon sa lugar na yon. Katabi lang ng baryo nila ng area nila ng hometown nila. Kaya naman siya yung tinanong ni Jesus. At ang Bethsaida po, okay, was known for commerce. So when it comes to commerce, ay usapang computation yan. Okay? Usapang computation yan. At dahil kilala po ang Bethsaida for commerce at taga dun si Philip, you know what? His knowledge was accurate and impressive. Okay? Ganun po kagaling si Philip when it comes to calculations, when it comes to estimations, when it comes to numbers. Okay? Why? Siguro may parte na rin na taga Bethsaida siya. Okay? He is a man of figures, he is a man of accuracy, and very impressive ang sagot niya kay Jesus. But, there is a but. Yung sagot na impressive, yung sagot na accurate, it was useless in their problem. Are you here? Are you here? Sa halip na solusyon ng isagot ni Philip, anong sinagot niya? Problema, Brad. Okay, problema. Problema palalo yung sinagot niya. Don't get me wrong. Accurate at tama ang sagot po ni Philip, pero hindi po nakatulong sa problemang meron sila. Walang naiambag. Hindi naman walang naiambag. Kumbaga, walang naitulong, walang na-solve doon sa problemang problemang meron sila. Alam mo yung sagot ni Philip kay Jesus? Alam mo kung ano yun? Tinuldukan niya yung sitwasyon na meron sila. Sa ganong klaseng sagot, kailangan po natin ng 6 na buwan. Makakapagtrabaho pa ba sila ng 6 na buwan?
para mapakain lang yun. Ano, pahintay nila yung tao ng 6 na buwan? Parang tinuldukan niya na kaagad yung statement, yung sitwasyon. Wala na, useless, nonsense, wag na. Okay, wala tayong magagawa dyan. Nakukuha niyo po ba ako? Yun yung sagot ni Philip. Pero you know what? Magaling talaga si Philip eh. Okay? Magaling talaga si Philip when it comes to calculation. Magaling talaga siya when it comes to accuracy. Actually, ang tawag pa nga po kay Philip, he is a man of figures. He is a man of figures. Pero, you know what? Na-miscalculate niya si Jesus. Ang galing niya sa calculation, ang galing niya sa estimation, ang galing niya sa figures, ang galing niya sa accuracy, pero na-miscalculate niya ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus na kasakasama niyang nagpapalayas ng demonyo, kasakasama niyang nagpapagaling ng may sakit, kasakasama niyang bumubuhay ng patay, kasakasama niyang gumagawa ng milagro. Na-underestimate niya, na-miscalculate niya na merong Jesus na bumubuhay ng patay. What more magpakain ng 5,000 tao? Are you here? Are you here? He is a man of accuracy, he is a man of figures, but he miscalculate our Lord Jesus ng buhay niya. Para pong sa buhay natin, we sometimes overwhelm with people. Minsan, hirap ka na sa mga taong nasa paligid mo. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Sometimes, we are overwhelmed with situations na meron tayo. Di ba ang hirap ng mga pinagdadaanan natin? Sometimes, grabe, lunod na tayo sa buhay natin. Are you here? Are you here? Sometimes, madalas, okay, focus tayo sa kaya nating gawin, okay, sa mga talino na meron tayo, bagay na meron tayo, and madalas, nakakalimutan natin na meron pala tayong Jesus. Na walang imposible kay Jesus. Na walang imposible sa Kanya. Bakit? Tanong mo ako bakit? Tinutuldukan mo na kasi yung sitwasyon na meron ka. Kaya naman, wag mong tuldukan ang koma pa lang kay Lord. Are you here? Oh. Kaya nga minsan, ang salitaan natin, ay, di na magbabago yan. Are you here? Parang minsan mo nang nasabi yun. Ang salitaan natin, ay, alam mo, Pastora, di ko na talaga madadala yung pamilya ko kay Lord. Bakit? Sagrado yun eh, kandado. Tinapon yung susi sa Bagsit River. Wala na. Di ko na kaya. Wala na talaga. Tinuldukan mo na. Minsan, nasasabi natin, ay, Pastora, wala na talagang pag-asa yung buhay na to. Ay, wala na talaga. Tinuldukan mo na. Hanggang dito na lang talaga ako eh. Hanggang dyan na lang talaga yung taong yan eh. Wala na, maniwala ka sa akin. Di na magbabago yan. Bakit? Wala na talaga, tinuldukan mo na eh. And madalas, okay, malalaman natin na tinutuldukan natin ang buhay natin at mga sitwasyon ng buhay natin, madalas nakatingin tayo sa baka ng buhay mo. Yes. Tingnan mo yung katabi mo. Baka naman. Hindi. Madalas nakatingin tayo sa baka ng buhay natin. Yung tipong, hala, teka lang, baka, kasi kapag in-invite ko sila sa church, baka pagtawanan lang nila ako. Kasi teka lang, baka pag in-invite ko sila sa church, baka lukuhin lang nila ako. Luya-luya ka dyan. Amen. Praise you, praise God. Baka pag in-invite ko sila sa church, baka sabihin lang nila sa akin, oy, baka lumagpas ka ng langit, bumagsak ka ng impyerno ha. Ay, baka pag in-invite ko sila sa church, sabihin nilang nila sa akin, pasimba-simba ka pa, sama naman ang ugali mo, tumigil ka na. Ang dami nating baka.
Marami tayong baka sa buhay natin. Pwede na po tayong magtayo ng restaurant ng bulaluhan. Okay, sa sobrang dami ng baka ng buhay natin, marami tayong baka at dahil sa mga baka ng buhay mo, nami-miscalculate mo na natin at tinutuldukan na natin ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa baka na yan. Okay? At dahil sa baka na yan, nami-miscalculate mo, hoy, teka lang, it's not about you, it's all about the Lord. Minsan, nami-miscalculate natin na, huy, hindi pala ako yung nagbabago, si Lord ang bumabago. Are you here? Nami-miscalculate natin na, uy, hindi pala ikaw si Lord. Ikaw si Fem. Are you here? Are you here? Tao ka lang. Woo! And minsan, nami-miscalculate natin na si Lord ang nag-aayos ng buhay. Hindi ikaw. Si Lord ang nagtatama. Si Lord ang nagpapatawad. At even sa pagpunta sa church, si Lord ang nagbibigay ng initiative. Kaya naman yung katabi mo, nandito siya sa church ngayon, praise the Lord, binigyan niya ng Lord ng initiative to go here. Amen? Na dahil sa mga baka na yan ng buhay natin, nakalimutan natin or tumigil ka na at nakalimutan mo na miscalculate mo na hindi ikaw ang rason, hindi ikaw si Lord. Okay? Hindi mo man kaya, minsan imposible man sa paningin mo, pero kay Lord, kaya niya. Kay Lord, walang imposible sa Kanya. Kaya wag mong tuldukan ang koma pa lang kay Lord. Amen? Hindi pa tapos si Lord sa iyo. Amen? Hindi pa rin tapos si Lord sa kanila. Are you here? Hindi pa tapos si Lord. Huwag kang mainip. Chill ka lang. Sabi pa niya sa verse 6, okay? Sabi niya pa sa verse 6, sabi niya dyan, He asked this. Di ba tinanong ni Jesus, si Philip, saan tayo makakabili ng tinapay? Okay? Pero sabi niya sa verse 6, ito, He asked this only to test him. Kalain mo yun? For he already had in mind what he was going to do. Si Jesus, nagtanong lang para, what? Para itest si Philip. Pero alam na niya kung ano ang gagawin niya. Kapatid, gaya ni Philip, maaaring yung mga situations na nami-miscalculate mo sa buhay mo, testing lang din ni Lord sa iyo. Kaya nga po, let me ask you, ano-ano yung mga sitwasyon sa buhay mo right now na maaaring tinuldukan mo na at maaaring na miscalculate mo lang? Think about it. Tandaan mo, huwag mong tuldukan ang koma pa lang kay Lord. Amen? Amen? Ay, alam niyo po, habang ginagawa ko tong preaching na to, habang pinag-iisipan ko tong preaching na to, sabi ko, I ask myself, sabi ko sa asawa ko, Love, ano yung mga na-miscalculate ko ng buhay ko? Sabi sa akin ng asawa ko, ewan ko sa'yo, buhay mo yan eh. Pero, habang nag-iisip akong ganyan, iniisip ko, ano ba yung isa, or meron ba sa buhay ko na na-miscalculate ko or tinuldukan ko na? Okay? At na-miscalculate ko na sitwasyon sa buhay ko. Okay? Iniisip ko, marami. Pero meron po akong isang naisip na totally big time. Na na-miscalculate ko. Okay? Nung college po ako, high school and college, sinabi ko po sa sarili ko, sabi ko po, itaga mo sa bato. Never ako mag-aasawa ng pastor. Yan, si Renato. Nakalive pala tayo. Nakalimutan ko. Yan, si Pastor Ren.
Hindi literally, sinabi ko talaga yun. Yan, si Renato, sabi ko po talaga, never over my dead body. Bakit ayaw ko mag-asawa ng pastor? Una, nakita ko sa mga tito ko kung gaano kahirap magpastor. At gaano kahirap talikuran ng pangarap para sa pagkatawag. Kaya sabi ko sa sarili ko, never. Ako po ay maraming pangarap sa buhay. Gustong mag-abroad. Gustong marami pang marating sa buhay. Kaya sinasabi ko po yun, never in my life na mag-aasawa ako ng pastor. Kaya naman kapatid ko sa Panginoon, huwag kang gumaya na sa akin. Nasaan po ako ngayon? I miscalculate it big time. Instead of short journey sana, long journey pa yung nangyari sa akin. Are you here? Sana kasal agad, no? joke lang. Long journey pa yung nangyari sa buhay ko. Kaya naman, don't allow miscalculations ng buhay natin. Okay? Huwag mong hayaan na may miscalculate mo yung power ni Lord sa buhay mo. Kasi He is able. Amen? Isa po sa mga miscalculation ng buhay ko is that. Kaya naman, kung titignan mo right now, nandito pa rin ako. Eto ako. Asawa pa rin po ako ng pastor. Okay? Asawa ako ng pastor. And sabi ko nga sa sarili ko, huwag mong tuldukan ang mga sitwasyon ng buhay mo. Huwag mong hayaang kainin mo ang bawat salitang binitawan mo. Una, number one po, wala na daw po akong time. Number one, there is a situation and we miss to calculate it. Pangalawa, there is provision and we saw it as a meager resources. Okay? There is a provision, pero ang tingin natin, meager resources. May supply na galing kay Lord, may provision na galing mismo kay Lord, may pabor na galing mismo kay Lord. Okay? Galing mismo sa Kanya, pero akala natin, dun sa mga supplies, dun sa mga provision, dun sa mga favor na galing kay Lord, minsan ang tingin natin, dun sa mga yon is small things lang. Maliit lang. Okay? Kulang. Yung meager lang. Meager resources. Okay? Yes. Sabi po sa verse 8 to 9, another disciple, Andrew, Simon Peter, brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Ulitin ko po Another disciple, Andrew, Simon, Peter, brother, spoke up. Meron daw pong isang lumabas na disciple and this was Andrew. And then pagkalapit na kay Jesus, ang sabi niya kay Jesus, Jesus, here's a boy, a little boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Tanong niya. Oo nga naman. Saan aabot ang 5 tinapay at 2 maliit na isda? Are you here? Kahit siguro ako, itatanong ko katulad ni Andrew on the back of my mind, or I will say it on my mouth, how far will they go among so many? Saan aabot itong 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda? Saan aabot ang 500 pesos? Ay, ang 5 tinapay at 2 pirasong isda mo? Are you here? Saan aabot? Alam mo yun? Nakikita niyo po ba yung scenario ni Andrew? Yung may tanong siya on his mind, there's a lot of things happening inside of his brain na, oo nga no, teka lang, merong bata dito, may 2 tinapay at 2 isda, pero teka lang, paano magkakasya yung 5 tinapay at 2 isda? Saan hahantong? Saan haabot ang 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay? There's something happening inside of his brain, pero anong ginawa ni Andrew? He is still
bring that boy to Jesus? Are you here? Ang daming questions na parang pag ako yun pwede ko namang panindigan na kahit anong gawin niyang division. Okay? At kahit gaano multiplication, subtraction, sige na, square root, pi, or whatsoever na gawin nating formulation sa 5 barley loaves and 2 small fishes, ay di nakakayanin itong pakainin ang 5,000 crowd. Nakuha niyo po ba ako? Sino po dito? Mga engineers. Si Engineer Jeremy. Sino pa? Math teacher. Si Charis, math teacher. Engineer. May doctor tayo dito. Doctor of Education. Si Ma'am Chona, Doctor of Education yan. Sino pa? Engineer. Kuya Ariel, engineer. Elaine. Sige, those engineer right here. Bigyan nyo nga ako ng calculus from the bottom of your brains. Calculus and formulation na kayang pakainin ng 5 pirasong barley loaves. Gilingin nyo na. Sige na. At 2 pirasong isda ang 5,000 na katao. Sige na, paghiwa-hiwalayin nyo, tinik by tinik. Pati yung ulo, pagpira-pirasuhin nyo na. Are you here? Na kahit saan po natin tignan, di kakayanin nitong pakainin ng crowd na nasa harapan nila. With these 5 loaves and 2 fish. Wala. Meron po ba makakapagbigay sa akin ng calculations? Bibigyan ko ng 2,000. 5,000, 4,000, 10,000. Joke lang. Dahil alam kong wala. Dahil wala rin akong perang ganon. Okay? So, listen to me, my dear brothers and my sisters. Alam nila na hindi aabot yun. Pero this man, Andrew, okay, he still surrendered that boy to Jesus. That food cannot feed them all. The 5 loaves and 2 fishes, that food cannot feed them all. But Andrew knew what Jesus can do. Are you here? Malinaw kay Andrew na hindi kayang magpakain ng 5,000 katao ang 5 tinapay at 2 isda. Pero still, malinaw din kay Andrew na yung Jesus na kasama niya, kayang bumuhay ng patay. Malinaw kay Andrew na yung Jesus na kasama niya, kayang magpagaling ng may sakit. Na yung Jesus na kasama niya, he can do signs and miracles. Kaya naman, malinaw kay Andrew na hindi kaya nung tinapay at isda, pero kaya ng Panginoong Yesus niya. Are you here? That's why, ang ginawa po ni Andrew, he surrendered the boy and the 5 loaves and 2 fishes in the hand of our Jesus. Sabi po ni Taylor, I don't know whose Taylor is this, small things are not always contemptible. It all depends on the hands in which they are. Minsan kasi kapag maliit ang tingin natin, ang liit. Ang konti. Parang ang pangit. Ang tingin natin sa mga maliliit, pangit. Pero always remember, it all depends on the hand in which they are. Naisip ko, naalala ko lang, si David and Goliath. Do you remember David and Goliath? May song to. Isang batang munti lang, pangalay David, marunong umawit at manalangin. Isang batang munti lang sa tabi ng ilog at siya'y namulot ng 5 bato. Isang bato ay nilagay sa kanyang tirador. Ang kanyang tirador ay pinaikot. Ang kanyang tirador. Isang tawag sa Amang Diyos, si Goliath bumagsak. Are you here? Akala ni Goliath walang panama si David sa kanya kasi paslit, maliit bata si David. Are you here? Pero, when David surrendered everything to the hands of God, he fight Goliath and he won.
he just killed a giant. That little boy killed a giant. Are you here? This is our God. This is our God. So now, let's go back to our verse. What happened after dalhin ni Andrew yung bata kay Jesus? Verse 10. Jesus said, dinala na ni Andrew kay Jesus dinala ni Andrew kay Jesus yung bata and yung 5 loaves and 2 fishes. Kinuha ni Jesus yung 5 loaves and 2 fishes. At sabi niya sa verse 10, have the people sit down. Paupuin niyo ang mga tao. Malawak ang luntian. There was a plenty of grass in that place and they sat down. Alam niyo yung bilang ng tao in that moment? 5,000 men were there. 5,000 to be exact, lalaki lang po ang binilang. Wala pang babae, wala pang mga bata. So more and more, okay, hindi lang siya totality ng 5,000. 5,000 pero lalaki lang ang binilang. Hindi kasama doon ang mga babae at saka mga bata. So ang sabi ni Jesus, paupuin nyo sila, malawak ang damuhan. Tindi no? Ang tindi ng Panginoong Yesus natin. Kung titignan mo, meron siyang 5 loaves and 2 fishes, pero ang sabi niya sa disciples, napaka-chill niya, paupuin nyo sila. Okay? Na nagpapakita sa atin that Jesus is not in a hurry. That He is calm and He is sufficient. That is our Jesus. Amen? 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 Can I hear amen? At sabi pa po sa verse natin, ito naman in Matthew, different angle to. Matthew chapter 14 verse 19. And He directed people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven. He gave thanks and broke the loaves. Then He gave them to the disciple, and the disciple gave them to the people, and to the people of those 5,000. So anong ginawa po ng Panginoong Jesucristo? Kinuha niya yung tinapay at isda, pinaupo yung mga tao, and pagkakuha niya ng tinapay at isda, tumingin sa langit. Pagkatingin sa langit, nagpasalamat. Pagkatapos nagpasalamat, pinagpira-piraso niya po ito at ganun din ang ginawa niya sa isda. At binigay niya, kanino niya binigay? Sa mga disciples at yung mga disciples at ang nagpamahagi sa mga taong nandun on that moment. I just want to highlight this. Ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus dun sa tinapay? Ano pong ginawa? Kinuha yung 5 loaves and 2 fishes. Pagkakuha, anong ginawa? Tumingin sa langit, nagpasalamat. After nagpasalamat, anong ginawa niya? Pinagpira-piraso niya ito. Sabihin mo sa katabi mo, pira-piraso. And when we say pira-piraso, it speaks about brokenness. Say with me, brokenness. Do you know that brokenness leads to multiplication? And multiplication happen when you give it to the hands of Jesus Christ. Kaya naman, kapatid, when you are broken, give it to the hands of Jesus. He will multiply. Amen? Amen? Kaya naman, kapatid, when you are broken, when brokenness happen, huwag kang masad. Huwag kang magmukmok, huwag kang mag-self-pity, huwag kang mag-alone moment. Huwag. Give it to the hands of Jesus. Makikita mo, the next thing that will going to happen to you, multiplication. Tandaan, walang multiplication kung walang brokenness. Let's be broken. Amen, amen, amen. Yung 5 tinapay, yung 2 isda, pinadami sa pamamagitan ng pagpipira-piraso. At napakain ang 5,000 tao. Are you here? Are you here?
Number 2. Ano po yung number 2 natin? There is provision. But sometimes, we saw it as a meager resources. Pero lastly, tapos na ako. Praise the Lord. Lastly, believe that our Jesus, there is a miracle of greater scale. Pagkatapos mong ibigay sa kamay ng Panginoong Jesus, number 3, our Jesus is a miracle. There is a miracle of greater scale. Imaginein mo, nung pinagpira-piraso niya ang 5 tinapay at 2 isda, napakain ang 5,000 tao. That time, nung mga moment na yon, hindi ko maisip sa isip ko kung paano nangyari yon. But Jesus is not limited. He is unlimited. Amen? Sabi pa po dito sa verse 12, when they had all had enough to eat, He said to His disciples, ano sabi niya sa disciples niya? Gather the pieces that are leftovers. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves and left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Grabe, no? Nakakain na sila, na-satisfied na sila, pero still, may 12 na basket pa na natira. Are you here? Are you here? Let me explain to you po. Yung basket po na sinasabi dito sa verse natin ay hindi katulad ng mga fruit basket na nakikita natin. Ang connotations kasi natin ng basket, yung ganyan, maliit lang. No. Yung basket po na ginagamit nila dito, na dinidescribe dito sa verse natin, alam niyo po yung malaking basket na pinaglalagyan daw ng isda nung mga panahon na yun. Ngayon kasi banyera. Dati mga malalaking basket. Ganun po kalaki yung natira. 12 na ganun na basket. Imagine mo how generous our God is. Pinakain ka na, may natira pang leftover para sa mga birds, lions, wild animals na meron dun sa area na yon. Yung 5 loaves and 2 small fishes, it feeds the multitude. Okay? At you know what? Di po ako naniniwala na sa Pilipinas daw nagmula ang unlimited. Because the author of unlimited is Jesus Christ. Naniwala ba kayo? Siya ang unang nagpauso ng unli. Unli bread and unli fish nga lang. Hindi unli rice. Seriously, totoo. Sabi kasi dun sa verse natin, no? Sabi dun sa verse natin, when they had enough to eat. Ibig sabihin, nagkaroon ng satisfaction, na-satisfied sila nung kumain sila. Ibig sabihin, hindi limitado yung kuha ng pagkain. Everyone was satisfied. And then may 12 full basket pa. Imagine that thing. Limited ka kapatid, limited tayo, but we have unlimited God. We have a limitless God that we have. 3 bagay lang po ito. There is a situation and we miss to calculate it. There is a provision and sometimes we saw it as meager resources. And lastly, let's believe that there is a miracle of a greater scale. Sabi nga po ni Pastora Fem, your scale, tapos na po ako, your scale is not His scale. His is greater. That's why we have miracle in His ways. Ang panukat ng Diyos ay hindi mo panukat. Ang panukat niya ay mas great kesa sa panukat mo. Kaya nga nararanasan natin ang milagro, ang miracles sa mga pagkilos niya sa buhay natin. Are you here?
Kapatid, we just need to open our eyes. We just need to open our hearts to Jesus. We just need to open ourselves to the Lord so we can see His fullness. So we can see that the Lord is good and the Lord is amazing sa buhay natin. Amen? Huwag nating tuldukan si Lord sa buhay natin. Huwag nating tapusin si Lord sa buhay natin kasi hindi pa siya tapos sa'yo. May ginagawa pa si Lord sa buhay mo. Kaya naman habang koma pa lang si Lord, kung ano yung pinapagawa niya sa'yo, gawin mo at sumunod tayo. Amen? Huwag mong tuldukan ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa'yo. Amen? Amen? Can we just all close our eyes right now? And as you close your eyes, let's have to contemplate. Let's have to magkaroon tayo ng evaluation. Magkaroon tayo ng talk kay Lord. Na, Lord, is there times ba na there is opportunity, there are situations in my life and I miss to calculate it? May mga panahon ba sa buhay mo na nami-miscalculate mo si Lord sa buhay mo? May mga provisions ba si Lord sa'yo na ang tingin mo dun sa provision, ang tingin mo dun sa pabor ni Lord, ang tingin mo doon sa blessing ni Lord, Lord, ang liit naman nito eh. Meager lang. Meager resources lang. If there is, kapatid, it's time to open up our hearts to the Lord. It's time to open up our eyes to what God can do to us. Mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos sa buhay natin at kailanman hindi po siya nagkukulang sa buhay natin. And last, akala natin minsan wala nang nangyayari sa buhay mo kasi tinutuldukan mo na. But believe, minsan nang nag-miracle ang Panginoon. He fed the 5,000, more than 5,000. So there is a miracle of greater scale. Habang tayo pong lahat ay nakapikit, hayaan natin na si Holy Spirit mag-usap sa atin ngayong gabing ito. Hayaan natin na kumilos ang banal na Espiritu Santo sa kalagitnaan natin ngayon. Hallelujah. I will give you time. Kausapin po natin ang Panginoon. Baka may mga sitwasyon po tayo na nami-miscalculate natin. Baka may mga provision na binibigay sa atin si Lord na tinitingnan natin as a bigger solution. It's time. It's time para lumapit sa Diyos at humingi ng tulong sa Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Hallelujah. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging
ang Diyos sa mga oras na ito. kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Pwede ba this time, sabihin mo sa Panginoon to? Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging Minsan pa, ako'y nagtitiwala sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, Ikaw lamang ikaw lang ang sandigan. sandigan, Panginoon. Minsan pa, at kahit anumang panahon, At kahit anumang panahon, say it to God right now. Say it to Jesus. Come on, come on, come on. sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Minsan pa, Panginoon. kahit mabigat, kahit na anong panahon. Anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Awitan mo ang Diyos. Awitan mo ang Diyos. Awitan mo ang Diyos. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan. Hallelujah, hallelujah. Lord, isn't of the burden, God. Isn't of the burden, Lord. Hallelujah, hallelujah. Shikarabababa. Oh, Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. let me pray for you. Pwede ba? Ikaw na nandyan, na nakatayo, raise up your hands right now and I will pray. I will pray. I will pray. You know what? Kanina pa ako nagpipray. Kanina pa ini-impress ng Lord. You are heavily burdened. You are heavily burdened. Allow the Lord and surrender it all into the hands of God. Bahala si Lord sa'yo. I will pray for you. Let me pray for you. Hallelujah, 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 hallelujah. Shikarababa, handaraba, shikarababa. Hallelujah, hallelujah. Lord, we come to you right now. Nagpapakumbaba po ng puso namin. Nagpapakumbaba po sa harapan mo ng sarili namin.
Lord, kita mo ang bawat sitwasyon ng bawat isang nandito ngayon. Nakikita mo ang bawat kamay na nakataas sa'yo. Nagsusumamo, nagsusurrender ng kanya-kanyang bigatin sa buhay. Nagsusumamo kami, O Diyos, pagaanin niyo po ang bawat sitwasyon na meron kami. Lord, tulungan mo kami na hindi namin ma-miscalculate ka sa buhay namin. Tulungan mo kami, O Diyos, na ikaw ang dahilan. Ikaw ay sapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, wag naming makita yung galing namin. Wag naming makita yung dunong namin. Wag kaming ma-overwhelm ng mga taong nasa paligid namin. Wag naming makita yung mga situations na to sa buhay namin. Pero Lord, ikaw, yung galing mo, yung kakayahan mo, yung kapangyarihan mo, yung kasapatan mo, yung kabutihan mo, O Diyos, ang maranasan namin sa buhay namin. Right now, I pray and I declare, open up the gates of heaven and pour out, God, your blessing, your favor, and your provision sa lahat po ng nakataas ng kamay sa mga oras na ito. Even in our online platform, God, open up the gates of heaven and the blessing will be poured upon them, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, buksan mo rin po ang mga kamay namin na sa bawat pinagkakatiwala mong maliit na bagay, Lord, there is multiplication on it. Kasi sa'yo galing. Kasi sinusurrender sa'yo, O Diyos. And Lord, tulungan mo kami na makita namin ang ganda, ang kasaganahan sa iyo, Panginoon. Na ikaw pa lang, O Diyos, sapat na sa buhay namin. And God, tulungan mo rin po kami na makita namin ang bawat milagro ng buhay namin. That you, God, is a miracle worker ng buhay namin, O God. That you are the miracle worker of a greater scale ng buhay namin, O Diyos. Walang papantay sa'yo. Wala pong papantay sa'yo, O Diyos. Lord, wag naming isipin that miracles are outdated now. Bagkus, O Diyos, iparanas mo po ang milagro sa bawat isa na nandito ngayon, O God. Milagro ng greater scale, O God. Miracle of greater scale. Padaluyin mo po, Panginoon, sa bawat isang nandito, O Diyos. Salamat po. Lord, sa lahat po ng pinagdadaanan namin, masumpungan ka namin. Sa lahat po ng problema na meron kami, masumpungan ka namin. Sa lahat po ng mga bagay na meron kami, O God, ikaw ang kasapatan namin, O Diyos. Salamat po, God. Pwede po ba natin pasalamatan ang ating Panginoon? Come on, start thanking, start claiming. I-claim mo na ngayon pa lang. There is miracle sa buhay mo. You will experience the miracle of greater scale. You will experience the provision, the favor of a greater scale. You will experience yung mga situations sa buhay mo at hindi mo na ito titignan na mami-miscalculate it. Pero mai-experience mo ang Panginoon, ang Diyos, ang kadakilaan niya, ang kabutihan niya, ang kapangyarihan niya sa buhay mo. Come on, pasalamatan mo ang Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa grasya mo. Salamat po, O God. Salamat po. Hallelujah, hallelujah. For the last time, come on, let's sing. At kahit, O God, at kahit ano. Come on, maging matamis ka sa Panginoon as a sign of your gratefulness, as a sign of your surrender, and thank you to God. Oh, hallelujah. Ikaw na
sandigan, Panginoon For the very last time, Jesus, with all your might, with all your heart, with all your soul, with all yourself, sabihin mo to sa Panginoon. panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, God, for what you have done. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Oh, God, we honor you. We glorify your name. We adore you, God. You are good. You are magnificent. Nothing compares with your greatness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Lord, salamat po sa ginawa mo. Salamat sa buhay mo. Salamat kasi merong ikaw na pinanganak sa mundong ito na nag-alay ng buhay mo sa bawat isa sa amin. Lord, sa pagtatapos ng taong 2025, huwag mo kaming iiwan. Samahan mo po kami. Patuloy po naming maranasan ang kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan mo sa buhay namin. Salamat po. Lord, I pray right now sa mga nangihina po spiritually. Paapuyin mo po, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Let that faith arise, God. I rebuke any spirit that is not come from you, God. I rebuke you right now. Alis, layas. Layas. And let that faith arise, Lord. Huwag po manghina. Palakasin mo po kami sa aming pananampalataya sa iyo, God. Magpapatuloy kami sa iyo at masusumpungan mo po kami na nagtatapat hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat po. Ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang mapapurihan sa buhay namin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesukristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen and Amen. God bless you po at magandang gabi po sa ating lahat. Praise God sa ginawa niya ngayong gabi. And ngayon naman po, pag-usapan po natin giving cheerfully. Pakisabi po sa katabi mo, giving cheerfully. Ayan. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So ang ganda po ng verse na ito kasi sabi po niya, each man should give. So meaning to say, lahat po tayo binigyan ng privilege at opportunity na makapagbigay kay Lord. Hindi po sinabi na ang makakapagbigay lang yung mayayaman, yung may business, yung paldo, yung may trabaho. And may kasunod po yun, what he has decided in his heart to give. Ibig sabihin po, tayong lahat binigyan ng privilege na magbigay ayon lamang sa kagustuhan natin. Kaya po siya tinatawag na offering kasi yung pagbibigay na ito, yun po yung bukal sa kalooban. And sabi pa po doon, not reluctantly. Hindi po tayo dapat napipilitan. Kaya nga po every week, ang paalala sa atin, kung hindi mo pa nauunawaan ang pagbibigay, okay lang na wag mo nang magbigay. Dahil ang sabi po ni Lord, kung ano lamang yung bukal sa puso natin. Kaya nga po, church, let us practice giving cheerfully.
Kasi nga po sabi doon, for God loves a cheerful giver. So as for my testimony po, familiar po ba kayo doon sa zigzag sa Gapo, papuntang SBMA, malapit sa SBMA? Ayan, so meron po ba tayo sa screen? Yan. yan yung view. 'Di ba? Yan po yung pinakaayaw ko na daan papuntang SBMA kasi nakakahilo. Kaya tingin ka na lang diyan sa kanan and makikita po natin overlooking yung dagat, tapos may mga bangka-bangka, may mga yate. Tapos po, every time na bumabiyahe kami pa Manila, madalas ko pong tinitignan yan, yung mga yate. Tapos, napapatanong na lang ako, magkano kaya yun? Siguro paldo yung may-ari nito. Ano kaya ang trabaho niya? Ano kaya ang negosyo niya? And for the record po, I've always been a person na palaging nililimitahan yung sarili when it comes to anything that is out of my league. Wow. Ayan, kumbaga, pass ako doon sa mga medyo pricey na items or sa lifestyle na tingin ko para sa mga yayamanin lang. Parang automatic na lagi sa isip ko, it's a no, no, no for me. Ayan, but last Thursday po, salamat po sa Panginoon, never did I expect na makakasakay ako sa isa sa mga yate na dati tinatanaw ko lang. Ayan, so from that view, ayan, to this view. Ayan, praise God po. And yan po, may video po tayo. Yan yung view ng nakasakay sa yate. So, ayun po. Sabi ko po, yan ba yung yan na ba yung zigzag? Oo, kasi yun yung sementeryo eh. Ayan, so praise God po na hindi muna tayo by air today, by waters naman. And sabi ko nga po doon sa secretary ng boss ko, parang nanay ko na din siya sa office. Alam mo po, never kong pinangarap na or inisip man lang na sumakay sa mga yate doon sa Subic. Dati po, tinatanaw ko lang yon. And then sabi niya, alam mo yung mga ganyang bagay, hindi lang naman yan pang mayayaman. And then sabi ko, sa isip-isip ko, oo nga no, grabe si Lord, grabe magpala si Lord. Hindi lang pang mayayaman yung ganyang experience, pang mga anak din niya. Ayan, and then, after po nun, nagpunta kami, diba, mukha po akong may-ari ng yate. Ayan, mukha tayong mayaman dahil anak tayo ni Lord. So, ayun po nun, after po nun, nag-Starbucks po kami. And then sabi po ng secretary ng boss ko, pili kami ng tumbler namin. Talagang napawaw na naman po ako kay Lord. Kasi po, yung mga tumbler po sa Starbucks, medyo pricey siya. Na to the point na hindi ko po inalam kung magkano ba yung presyo nun. And doon ko lang po nalaman nung Thursday na nagre-range pala siya from 1,500 and above yung presyo ng nung tumbler. Kung ako lang, syempre hindi na. Madami ka ng tumbler na mabili nun eh. Di ba? And ayun po, salamat kay Lord. Kasi po sakto, naghahanap po talaga ako ng tumbler. Yung walang straw, iisa lang yung butas. May standard po ako sa paghanap ng tumbler. Kaya po pala wala akong mahanap sa Shopee, sa DIY, sa Happy Go, at kung saan-saan man. Kasi may regalong tumbler pala si Lord para sa akin ngayong Pasko. And nakakakilig lang si Lord. And ayun po, dati nililimitahan ko yung sarili ko sa mga bagay na tingin kong hindi ko afford, pero binibigay ni Lord. Parang sinasabi ni Lord na, "Nak, akong bahala sa'yo. Mayaman ako, anak kita." And in addition lang po, in response sa salita ni Lord ngayong gabi, isa po sa mga blessings na tinitreat ko as meager lang is yung sahod ko po ngayon sa trabaho. Simula po kasi noon na permanent ako, syempre si Lord, siya yung naging dahilan, kaya na permanent ako ngayong year. Kaya lang, sabi ko, Lord, paano ako makakapagpatayo ng sariling bahay niyan? Ang sabi po sa amin ni Papa, pwede na kayo magpakasal, pero dapat may bahay muna. Lord, paano to? And ayun, ngayon po sinasabi sa akin ni Lord na dito ko pala, na-realize ko po na dito sa work na to, nararanasan ko yung multiplication. Dito sa trabaho na to, dito ko naranasan yung mga bagay na hindi ko ine-expect na mararanasan ko. Katulad po nung travel sa abroad,
Ayan, 2 beses na po akong nakapunta sa ibang bansa. Tapos sabi po kasi ni mama, mag-abroad daw ako. Sabi ko, ayoko, mahal yun. Hindi ko afford. Pero ayun po, salamat kay Lord. Hindi ko po ina-expect na mararanasan ko yon dito sa trabaho ko ngayon. Yung mga bagay na nilimitahan ko yung sarili ko kasi hindi ko afford, pinarana sa akin ni Lord sa trabahong to. And praise God po. Kaya nga po, kung ikaw, lifestyle mo na yung magbigay kay Lord, magbalik kay Lord, tuloy lang. Kahit po minsan hindi mo na alam kung ano yung ipapangalan mo dyan, always say na, this is for you, Lord. Salamat po. Because you'll never know when God will surprise you with the things you never expected to experience or even have. So, hindi pa po tayo mayaman, pero nararanasan na at mararanasan pa natin yung yaman ni Lord. Bakit? Anak niya tayo. Kaya nga po sabihin mo sa tabi mo, sapat si Lord at higit pa. At higit pa. Kaya nga po, as we give today, let's give cheerfully. Ayan, sige po, tatayo po tayo. And kunin po natin yung ibabalik natin kay Lord. Kung di ka pa ready na magbigay, ayan, okay lang po yan. Okay lang po na wag mo na magbigay. And pwede mong ibigay yung oras mo kay Lord, yung devotion mo kay Lord, yung faith mo kay Lord. And kung tayo po, alam mo na yung sense, yung purpose ng pagbibigay, siguraduhin po natin na bukal yan sa puso natin. Kaya sa iba naman po na ang kayamanan ay nakatago sa bangko, ayan, meron po tayong GCash and BPI account. So, scan nyo na lang po yan to give and paki-indicate lang po kung para saan po yung ibibigay nyo. Tithes, offering, or etc. Sige po, mananalangin na po tayo. Hallelujah. We praise you, God. We praise you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. We recognize na lahat ng meron kami ngayon, Panginoon, Lord, sa'yo lamang ito galing, Panginoon. And Lord, open our eyes sa mga bagay na Lord, binigay mo po sa amin, Panginoon. Makita namin kung paano mo po ito i-multiply, Lord God. And Lord, sa lahat po ng magbibigay ngayon, Lord, kita mo po yung puso nila, Panginoon, to honor you, Lord God. And Lord, I pray, ikaw po yung magparanas sa kanila ng mga bagay na hindi nila aakalain na mararanasan nila. Lord, sino man dito yung nililimitahan nila, yung mga sarili nila, Lord, ikaw po yung mag-exceed ng expectation nila, Panginoon. Surprise them, Panginoon. Lord, salamat po. And Lord, sa'yo po to, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, ito po ang aming dalangin. Tinataas po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's give cheerfully po. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the